Nako, nabaliktad na po ang sitwasyon at ngayon ay parang ang may ipit pa mismo ay itong si Congressman ng 1st District na Batangas na si Representative Leandro Lebiste. Ito'y kaugnay ng pagsusulong niya na talagang magkaroon po ng malawakang paglilinis sa ating gobyerno na may kinalaman sa korupsyon at yung kanyang ibinunyag na Cabral Files. At ito ho, mismong Malacanang ang nagsabi at sa halip na agad na manawagan ng investigasyon sa nilalaman po ng mga expose o pagbubunyag ni Congressman Lebiste sa bilyong-bilyong pisong budget insertion sa 2025 DPWH budget. Nako, pinuntirya po ngayon ng Malacanang ay ang paraan kung paano raw napunta sa kongresista ang tinaguriang Cabral Files. So yun na po ang ginagawang issue ngayon at naratibo. Pero hindi po binabanggit kung ito ho ang yung Cabral Files nito ay peke o hindi. Ang pinaiimbestigahan ho ngayon ng Malacanang ay ito na ho. Kung paano raw napunta kay Congressman Lebiste ang Cabral Files. At ayon po kay Palace Press Officer Claire Castro, mas mahalaga umanong siya sa atin kung saan at kanino nagmula ang mga dokumento na iniuugnay kay yumaong DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral, lalo't hindi pa umano ito nakikita o na-verify mismo ng DPWH. Kasi sa panayam po ng radyo, o sa radyo, sinabi po ni Castro na base po sa mga ulat, ang mga dokumento ay hindi direkta umanong galing kay Yusek Cabral. O kung di kinuha mula sa computer ng staff, kinopya sa pamamagitan ng USB o external storage, isang detalye na anya'y dapat na imbestigahan. Grabe ho mga kababayan, no? So, di ba may mga kasibihan nga, don't shoot the messenger. May binabanggit ho itong si Congressman Lebiste na anomalya, dapat imbestigahan po ng Malacanang at ng iba pang kinaukulang ahensya ng gobyerno. Tinatanong mo, paano napunta sa yan? Masigasig ang batang mambabatas na talagang tumulong po sa ating gobyerno na kung talagang gusto ng Marcos Jr. administration na linisin yung sistema bulok at talagang nagahari itong katiwalian, di ba, sa ating pamahalaan. At nililaw po ng Malacanang na ito pong si DPWH Secretary Vince Dizon ay hindi pa raw po nag-authenticate ng anumang dokumentong hawak ni Lebiste. Taliwas sa panawagan ng kongresista na i-verify na yung mga ito ng kalihim. Kumpirmahin ho. So, yun ho. At sabi po ng Malacanang, hindi nila papansinin ang mga dokumento na hindi authenticated ng DPWH. Kahit na huwag niyong pansinin Pero, ang mahalaga ho rito ay, di ba, ituloy po, dapat magpa-imbestiga po ang Malacanang, di po ba? Para wag naman silang masabihan na sila po ay, di ba, parang may kinakampihan dito at sangkot sila o dawit at nakikipagsabwatan sa posibleng pagtatakip ho rito. Ito nga ho mismo, itong si kaalyado ho ito ng Pangulo ng Administrasyon. Ito pong si Senator Ping Lacson. Nako, tila nagbago nga po ang ihip ng hangin. At nanawagan po kay PBBM na umiwas o manatiling hands-off sa kasalukuyang investigasyon na umano'y irregularidad sa flood control projects ng DPWH. Sabi po ni Lacson, huwag ka na makialam, Mr. President Marcos Jr. At sabi po niya, bagamat natural umanong may personal o politikal na ugnayan ng isang Pangulo, hindi ito dapat na maging hadlang para sa pananagutan kapag may malinaw na kasalanan laban po sa taong bayan. Ang sabi ko ni Senator Lacson, wala tayong magagawa, malapit sa Pangulo. Pero gumawa ng kasalanan sa taong bayan, wala ho. Siyempre, kung yung mga tao, yung kanyang mga miyembro ng gabinete, talagang dapat humanagot. Sabi po ni Senator Lacson, kapag nakialam ang Pangulo sa proseso ay maaari itong magbunga ng pagdududa sa integridad ng investigasyon at magpalakas sa hinala ng favoritism o selective justice. Yun ho. So wag daw po makialam ang Pangulo, pero itong kanyang tagapagsalita
si Yusek Claire Castro nais pa imbestigahan yung Cabral Files at kung paano raw po napunta sa kamay ni Congressman Libiste ito hong mga dokumentong ito. Alam nyo ho ngayon parang nababaliktad po ngayon ang sitwasyon O di po ba? At ito lumilitaw ho mga kababayan, ito may bagong anggulo, naratibo na parang nakipag-agawan pa raw po itong si Congressman Libiste kay Yusek Cabral at kinikwento ng staff ni dating DPWH Yusek Cabral na sa pilitang kinuha raw ni Congressman Libiste yung ilang dokumento at kumopya ng files mula sa isang computer ng ahensya noong September 4, 2025. Dahil sa agawan daw, nagka-paper cut para ho. Parang nasugatan daw dahil sa papel itong si Cabral. Yun po ang sabi. Pero sabi ko ni Congressman Libiste, wala may basbas yan ni Secretary Vince Dizon, yung kanyang pagtungo doon sa DPWH. Ako naniniwala ako rito kay Congressman Libiste kasi kung wala pong timbre o basbas, dapat hindi siya pinapasok sa opisina ng DPWH, di po ba? Paano nakapunta mismo pati hanggang sa opisina ni Yusek Cabral? Mga kababayan. Pero ang masaklap po rito, nagbabago na po ang tema, di ba? At nababaliktad na ho, yung naglabas ng baho o yung naglabas ng mga dokumento na may kinalaman sa anomalya, parang siya po nga ay nababaliktad. Dito pong si Congressman Libiste. Yung po ang masaklap po na pangyayari dito po sa ating bansa, sa kasalukuyan. Dapat to, pinoprotektahan pa nga ho itong si Congressman Libiste, di ba? Ikaw may hawak ng ebidensya. So, talagang, dapat ho mga kababayan, talagang suportahan ng todo-todo. Kung talagang nais po na hanapin at tukuyin yung mga salarin, yung mga mandarambong, yung mga magnanakaw sa ating gobyerno. At ngayon ho, may pinakahuling binabanggit po itong si Congressman Libiste, mga kababayan. Ang sabi niya, bakit wala hong inilalabas po na CCTV footage ang DPWH kaugnay ng umano'y pag-deliver ng maleta sa tanggapan ng DPWH? Kasi di ba may mga report na gano'n, ito, pinakabagong statement po ito ni Congressman Libiste. At dapat ho, maglabas po ang DPWH. So ito, ganitong araw, walang nangyari dito at pabulaanan. So dapat ilabas po. At gayon din, siguro naman meron ding CCTV footage yung pagpasok ni Congressman Libiste sa tanggapan po ng DPWH at malaman kung totoo bang siya ba'y nakipag-agawan ng papel dito po kay Yusek Cabral. Pero alam nyo sabihin natin, sige, sundan natin yung naratibo ho na nakipag-agawan. Ibig sabihin na nakipag-agawan, totoo yung dokumento. Galing ho mismo sa DPWH. Hindi po imbento at hindi peke. Kasi galing ho mismo siya sa opisina, kumpirmado. At ang kaya lang ay kinukulayan na nakipag-agawan daw. Kung nakipag-agawan man, na parang halos ayaw ibigay, ibig sabihin, totoo po yung mga dokumento. Pwede ganun po mangyari. Di po ba? Kung ating lalawakan ng pag-iisip, nakipag-agawan si Yusek, ibig sabihin, yung kanyang mga dokumento ay totoo. Di ba? At napunta kay Congressman Libiste. Pwede ganun ho mangyari, di ba? Kung yung argumento po nila ay ating pakikinggan. So, yun po, at ayon po kay Libiste, kung wala pong itinatago ang sino man, simple lang naman dapat gawin. Ilabas po yung CCTV recordings upang malinawan ang publiko kung meron pong naganap na kahina-hinalang transaksyon sa loob po ng ahensya. Ayon, maganda ho sana. Di ba katulad po sa Senado? May pumunta raw sa opisina ni Senator Marcoleta, yung una sa opisina ni Senator Erwin Tulfo. Yun po, nalaman naman na hindi naman pala gano'n, no? Nalinawan. So, dito ho, mga kababayan, dapat maglabas po ng CCTV footage. Ito pong DPWH at para, di ba, magkaalaman at kung paano, di ba, ang mangyayari dito sa isyong ito. At sa gitna po ng lumalawak na diskurso, ito, kasi alam niyo, pinag-uusapan ho rito, bilyong-bilyong pisong halaga na pondo ng bayan. At ang tanong nga ni Libiste,
So, mananatiling nakabitin na lang po ba ito? Gayan din po ang tanong ng publiko, ng taong bayan. At talagang, di ba, sa ngalan po ng tinatawag na transparency, sana po ay agad na mailabas yung mga dokumento. Kasi ngayon, nagbabanggaan, merong DPWH leaks, merong Cabral files, pero ang pinakaugat ho, mga kababayan, at kumpirmado, meron pong anomalya. At malinaw na meron pong nangyayari na talagang nakawan sa ating gobyerno, di po ba? Pero sa ngayon, malinaw rin ho na wala pa hong napaparusahan. Ngayon ho, di ba, ang malaking tao lang ho ngayon na nakulong ay ito pong si Sara Diskaya. Pero maliban po dyan ay wala na ho. Ano ba nangyari? Yung sinasabing mga malalaking politiko, nasaan na? Di ba? May mga kontraktor na sinasabi. Di po ba? Ano nangyari sa kontraktor? Bakit wala pa rin ho na nakakasuhan at nakukulong? Ang sabi ho di ba, bago ho magpasko. Ngayon, lagpas na po ang Pasko, papasok na po ang bagong taon. Wala pa rin ho nangyayari. So, yun ho. At mukhang nagkakagulo-gulo na ho mga kababayan, di po ba? Ito hong ating itong ating mga opisyal ng ating pamahalaan. So, yun lang ho. At siguro maganda mag-usap-usap po sila kasi ngayon si Senator Lacson ay tila nagsasabi na ho na wag mong makialam ang Pangulo dito ho at dumistansya raw po sa investigasyon para wag pong makulayan na siya po'y nakikialam o naging impluensya. Mas maganda ho ito. Tama naman po. Di po ba? At para mas mas sabihin natin yung magiging resulta ng investigasyon mas kapanipaniwala, di po ba? So yun lang ho mga kababayan at talagang kayo ho ano masasabi niyo rito sa mga pinag-uusapan ngayon dito. Hindi ko na parinig yung binabanggit yung boses ni Claire Castro, baka masira ang araw nyo. So yun lang ho pinag-uusapan natin at maliwanag ho na talagang ngayon nababaliktad ho. Alam nyo, ang kagandahan ho ngayon dito sa kasalukuyan, yung mga lumalaban po ngayon, talagang sabihin natin na mainit dito po sa isyong ito, ay dalawang batang kongresista. Itong si Congressman Kiko Barsaga at ganyan din po itong si Congressman Leandro Lebiste. Mga batang mambabatas. Nasabihin ako sa aking paniniwala na may mga prinsipyo. Alam nyo yung mga ganitong ginagawa hakbang nito mga batang mambabatas na ito. Alam niyo ho, kasi ang maapektuhan yung kanilang henerasyon Yung susunod na henerasyon ng mga kabataan, ang apektado ho rito. Kaya tama ho yung kanilang ginagawang paglaban. Kasi ano ho ba mapapala ng mga ito? Magpapasikat ba o malalagay pa nga sa panganib yung kanilang buhay, di po ba, sa mga pagbubunyag at paglaban dito po sa napakatinding korupsyon dito po sa ating gobyerno, di po ba? So, dapat ho, mga kababayan, ay siguro ay talagang magsama-sama at ewan ko lang ho, ano ba talaga ang direksyon? Talagang bang gustong may pananagutin o wala? Yun po. Ano ba? Mananatili na lang ho ba na ganito? At gusto, kalimutan na lang itong nangyaring nakawan, pandarangbong sa pondo ng bayan. Kasi alam nyo ho, ay sa ating mga taga-subaybay, alam nyo, pinag-uusapan dito, pera natin lahat. Lahat tayo mga nagbabayad ng puwis. Pera po natin ito na pinagpiestahan ho ng mga politikong ganid o mga swapang sa kwarta. Di ba? Karamihan ho dyan, may mga pera na ho Pero talagang grabe pa rin ho yung pagnanakaw. Sa mga nakaraan, sabihin natin, sa ilalim ng mga karang administrasyon, Cory administration, Ramos, ERAP, GMA, Noynoy, Duterte, lahat ho naman dyan may mga korupsyon di ba? May mga nangyayaring katiwalian sa ilang mga opisyal ng ating gobyerno at maging sa mga politiko natin, di po ba? Pero noon ho, medyo talagang palihim ho Talagang yung pasimplihan, di ba? Ngayon ho, garapalan ho, mga kababayan. At base po sa mga lumalabas ho ngayon na report ultimo, miyembro ng gabinete, sangkot po sa katiwalian.
kumbaga sa sila po nagsabwatan nagkonsentihan, mga kababayan, di po ba? Biruin mo, merong allocable parang pork barrel, miyembro ng gabinete, ayon mismo kay Senator Ping Lacson, at lumalabas na mga ebidensya, saan ka nakakita ng ganon? So lahat, kumbaga sa yung mga politiko, congressman, senador, meron kayo. Member ako ng gabinete, dapat meron din ako. So lahat po nagpiesta sa pera ng taong bayan. At ang isa ho sa dapat kukumpas ho dyan na talagang gustong linisin, dapat ang Pangulo. Pero bakit ho ganyan? Parang pag may lumabas ho, ba, itong si Libiste, si Barsada, lumabas po. Parang pinipigilan di po ba? At yun lang naman aking pananaw. Kayo, ano masasabi niyo rito sa ating mga kababayan? Sige, mag-comment lang po kayo dito po sa ating pinag-uusapan. Ang issue natin, mukhang nabaliktad na po ang sitwasyon at si Congressman Libiste na ang iimbestigahan na may hawak po ng Cabral Files siya. Sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo. At huwag niyo po kalimutan na i-like at i-share. Maraming salamat. Muli ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.